Kamusta po mga kabayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayan mga kabayan. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong mga mga alagad o sinasabi po mga crocs daw po o mga sinasabing buhaya daw po mga tambay, malaking kabawasan po ngayon sa ating gobyerno dahil hindi na po sila maglilingkod. Ito pong parating po na 20 Congress. Marami pong nabawas po at natalo po mga tambay. Dito po ay malaking bilang na po ito. Lahat po halos ng sumuporta sa impeachment ng Vice President ay mga hindi na po nakabalik mga kababayan sa kanilang mga posisyon. Kaya malaking kabawasan po ito. Alam naman po natin mga tambay, kahit po ano mangyari, hindi naman po papayag din ng isang tinatawag na tambaluslos na matalo siya sa lugar niya. Dahil kontrolado yata nila mga kababayan. Lalong-lalo yata ang isang tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Ito po mga tambay, yung mga bilang, may 15 po ito mga tambay. 15 po ang malaking kabawasan po na hindi na po makakabalik sa kanilang posisyon sa 20 Congress mga kabayan. At kahit anong posisyon, hindi na po sila makatambay. Kumbaga dapat nga ito na-imbestigahan di po ba? Dahil po sila po pa rin ang nakapwesto ngayon, bakasyon lang po ito. Baka hindi po maimbestigahan ito sa mga talagang issue po ng ating kapirahan, lalong-lalo po sa House of Representatives. Di po ba? Lalong-lalo po sa paghawak nila ng ating budget. Ito po mga tambay, yung mga bilang po at mga pangalan. Babasahin ko rin po mga tambay, pero pakita ko po sa inyo. Ayan po ang mga hindi nakabalik mga kabayan. Mga sinatawag na bata raw ni Tambaluslos mga kabayan. Yan po, marami-rami po yan. Yung mga hanggang 15 po yan. Yung iba po dyan, may tumakbong alkalde. Tapos iba, bumalik po bilang congressman, representative. Iba, tumakbong senador. Pero malaking kabawasan po yan dahil hindi nanalo. Talagang perwisyo po, abuti natin dyan. At lalong-lalo po ang kapirahan po natin. Ayan, sa pangunguna po. Unang-una po, hindi na po nakabalik ay si Fatima Maria, si Pam Zamora ng Taguig City, mga tambay. At si pangalawa, si Aquino Coco Pimentel, natalo rin daw po ito sa Marikina City, mga tambay. At si Manuel Jose Manix Dalipe, ito po, bata po ni Tambaluslos po ito, number 3. At si Lorenzo Accharon, si Lorenzo Accharon ng General Santos City, mga tambay. Siyempre, hindi rin po nakabalik si Joel Chua, mga kabayan, ng Manila. At si Abante, si Benvenido Abante ng Manila, hindi rin po nakabalik. At siyempre po, yung tatlo po yung congressman nila sa Manila. Si Rolando Valerio po ng Manila, puro Manila po ito. Si Joel Chua, si Abante, si Rolando Valerio, puro Manila, hindi po nanalo. At ganoon din po si Stella Kimbo, talo rin po sa Marikina. Si Franz Castro po, talo po ito sa pagiging senador. Malayo po ang bilang nito. At si Arlene Brosas po, talo rin po. At si Dan Fernandez po, talo rin po sa Laguna. Saka si Paduano po, natalo po ang abang lingkod daw po ni si Paduano. At si Johnny Pimentel po ng Surigao del Sur ay talo din daw po. At si Ace Barbers ng Del Norte, Surigao del Norte. At si Johnny Pimentel ng Surigao del Sur. At si Aurelio Gonzales po ng Pampanga, mga tambay. Ito po ay malaki na po ang sinasabing porsyento o sinasabing malaki na ang chance na matalo, mga katambay. Ito po mga politiko na ito. Sila Fatima Zamora ng Taguig, si Pimentel, si Coco Pimentel, Marikina, si Manuel Jose Matric Dalipe ng Zamboanga, Lorenzo Charon ng General Santos City, at si Joel Chua ng Manila, Benvenido Pastor Abante, Manila, Rolando Valerio, Manila, Estela Kimbo, Marikina, si Francesca Castro,
Siyempre po, ito po yung convicted po ito ng child abuse. Si Franz, ang pinsan daw po ni Yusek, mga tambay, Castro. Si Arlene Rosas, Dan Fernandez, si Paduano, yan, Johnny Pimentel, Ace Barbers at Aurelio Gonzales, mga tambay. Yan po, mga hindi na po makakabalik daw po yan, mga tambay. At yan po yung mga talagang naging agresibo po yan. Naging agresibo po yan, mga kababayan. Ito pong 19 Congress na pagkikita po natin yan. At karamihan po dyan ay pumirma po sa impeachment ng Vice President, mga katambay. Malaking bagay po yan at malaking, ang karamihan pong mapapalit po dyan ng mga congressman ay puro po kaalyado rin po ng pamilya Duterte, lalo-lalo po ng Vice President, mga tambay. Sana po madagdagan pa po na madagdagan ang bilang na makakapasok na mapalitan, mga kabayan. At ang nakakalungkot lang po, mga tambay, talagang mahirap po talunin ang isang speaker sa panahon po ngayon. Dahil kontrolado po yata nila ang sitwasyon. Lalong-lalo po yata ang COMELEC. At lalong-lalo po yata ang machine, mga kabayan. Dahil hindi po papayag yan na matalo. Number 1 po yun. Never pong pumayag po ang isang speaker na matalo sa sitwasyon po ngayon. Lalong-lalo kontrolado po yata nila ang sitwasyon. Nasa kanila po ang kapangyarihan, nasa kanila ang pera, at nasa kanila rin yata ang ginto, di umano, mga katambay. Di po ba? Ayan po, mga kabayan, malaking kabawasan po ito. At marami pa pong natalo, mga tambay. Ang mayor po ng Maynila, ayan, nanalo po si Mayor Isko. Nanalo rin po si Belmonte ng Quezon City. At nanalo rin po si Mayor Bico, mga tambay. At yung sa Batangas po, mga tambay, talo po. Nanalo po si Vilma Santos na gobernador. Pero natalo naman po yung anak na Vice Governor na si Manzano, yung artista, parehas artista, di ba? Si Manzano. Ano po ba pangalan ng anak nun? Si Manzano, anak po ni Edu. Yung, di ba? Talo po. At yung sa Cebu naman po, ay natalo rin po yung napakagaling na gobernador nila ron, mga tambay. Yung napakagaling na gobernador nila ay talo rin po, mga tambay, sa Cebu. Si Gwen Garcia po, mga tambay. May kaso pa yon, mga tambay. May disqualification pa yon, disqualified sa ombudsman, di ba? Pero tinalo na po, mga kabayan. Kaya karamihan po, mga tambay, karamihan naman po sa Kongreso ay nakapasok po, malaking porsyento po makakapasok sa mga inendorso po ng Vice President at ni dating Pangulong Duterte. Ang malaki lang po nating malaki pong nakita po natin na talagang ang nasunod ay ang makina o sinasabing machine ay grabe po sa Senado. Ito pong sa Senate, talaga pong mahirap pong tanggapin ang naging resulta po riyan, mga tambay. At yan po, dito naman po sa Kongreso, talagang yung mga nakita po natin kung paano po apihin ang Vice President. Ayan, sila Abante, sila Valerio, di ba? Si Pam Zamora, di ba? Si Chua, ay hindi po makakabalik po, mga tambay. Ayan, at marami pang iba ang hindi makakabalik dyan, mga tambay. Dahil si Fernandez naman, hindi naman po tumakbo yan. Tumakbo pong gobernador yan. Ayan, si Paduano, ayan, sigurado po yan. Dahil party list po yan, di yata nakapasok. Saka ito si Pimentel, yan po, grabe po yan. Saka si Aurelio Gonzales, mga tambay. Siyempre, si Dalipe, yung tinalo po sa Zamboanga, matindi rin po yan. Mga bataan po ni Tamba po lahat ito, mga tambay, tinatawag na tambaluslos, mga bataan niya ito. At si Coco Pimentel po ay tumakbo rin po yata sa Marikina, mga tambay, ay natalo rin po yata, mga kabayan. Yan po, mga kabayan, ang mga masyadong pinulitika ang Vice President ay hindi na po makakabalik. Ito pong karamihan po sa binasa po natin na 15. Halos lahat po ito. Kung magpapatuloy po at final na po, talagang hindi na kayang talunin ang mga kalaban nila, sabi nga, mga kababayan. Kaya hindi na po natin sila makikita sa 20 Congress. Kaya yung sinasabing TWADCOM at yung sinasabing TRICOM ay meron na pong ibang mukha yan.
Magkakaroon na po ng ibang mukha yan, mga tambay. At sana rin po, dumami ng dumami ang kaalyado ng Vice President sa Kongreso nang mapalitan naman po ang liderato o sinasabing pamumuno ng isang tambaluslos diyan, mga tambay. Sana po, kasi bilang po kasi ang pinaglalabanan diyan yung majority vote. Di po ba, mga kabayan? Yan lang po, mga tambay. Yan. Na-shoot na po sila sa Inidoro, mga tambay. Yung po rito sa mga kaganapan po ng bilangan dito po sa partial, mga tambay. Pero kung malaki na po ang bilang, mahirap na po habulin yan, mga kababayan. Alam naman po natin na yung ginagawa po nila talagang bagay, may magic po di ba? Kaya nga sinasabi, may instant magic. Kung yung ginawa nga nila sa budgeting, di ba? Doon po sa mga blanco, di ba? Dinala nila sa bicameral conference committee report. Nung lumabas na po, pinirmahan ng Pangulo, di ba? Yung GAA. Di ba? Nagkaroon na ng magic. Siguro naman, ito naman pinalalabas ng COMELEC, siguro naman hindi na ito magic na itong mga tao na ito, yung nabanggit natin, manalo pa. Parang himala. Di po ba, mga tambay? Yan po, mga kabayan, ang mga hindi na po makakabalik ang mga pumirma at sinasabing nagkapera yata ng 3 taon. Isang damukal yata ang nakuha sa mga Pilipino itong mga tao na ito. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kababayan. Maraming salamat po at shoutout po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo, mga kababayan. At syempre po, thank you rin po sa mga biyayang pinagkakalob niyo po sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Erica Hershio ng Canada, si Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Soli DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, at si Annie Jo. Maraming salamat po sa mga biyaya po. Thank you po, mga kababayan. At syempre po, thank you po sa mga nagusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po yung dasal at panalangin po para po maingatan ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President, naway maingatan po sila, mga kababayan. At syempre po, tayo rin po, mga tambay, doble ingat po. Napakahirap na po ng sitwasyon. Lagi ko pong pinaalala, magdoble ingat po tayo. At lalong-lalo po ang ating mga anak ay bantayan po natin, mga tambay, dahil nakabalik na naman po ang sinasabi pong yung grupo ng makakaliwa. Lumakas na naman sila, mga kabayan. Thank you po. Sa muli po, mga tambay, paalam po muna. Ingatan nawa po tayo. Bye-bye.